Department of Foreign Affairs na hindi na iaapela ng Pilipinas ang desisyon ng Estados Unidos hinggil sa kustodiya kay U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. Ayon sa DFA, mas mahalaga na nasa Pilipinas ang jurisdiksyon sa kaso ni Pemberton. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Hindi na iaapela ng Department of Foreign Affairs ang naging desisyon ng Embahada ng Estados Unidos hinggil sa kustodiya ni U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, ang pangunahing suspect sa pagpatay ng Pinoy transgender woman na si Jennifer Laude. Ayon kay Foreign Affairs spokesman Charles Jose, wala man sa Pilipinas ang kustodiya ni Pemberton. Ang mahalaga, batas ng Pilipinas ang mananaig sa paglilitis kay Pemberton. Isa lang naman ang adhikain natin dito, justice, for Jennifer Laude, and we think we will be able to attain that objective. What's important is that in the first place, Pemberton has already submitted himself. We have the criminal jurisdiction and he will be tried in a Philippine court under Philippine laws. Siniguro din ni Jose, sa Pilipinas makukulong si Pemberton sakaling hatulan siya ng guilty ng korte. If found guilty and convicted, Pemberton will definitely serve time in the Philippines. Ngunit paglilinaw ni Jose, ang jail facility o kulungan niya ay kailangang aprobado ng parehong pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos. Pero kahit ano anya ang mangyari, wala na sa pagpipilian ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila. Matatandaan kasi noong Subic rape case na natili si Lance Corporal Daniel Smith sa loob ng Embahada ng Estados Unidos sa kabila ng utos ng korte na ilipat siya sa isang pangkaraniwang piitan. Samantala, nagpahayag ng pagkadismaya si Senate President Frank Drilon sa naging desisyon ng American Embassy hinggil sa kustodiya ni Pemberton. Dahil dito, suportado ni Drilon ang review o pagsusuri ng Visiting Forces Agreement o VFA. Sa kabilang banda, inaasahan ni Senator Francis Cheese Escudero na mas lalo lang maiinis ang mga Pinoy sa desisyon na ito ng American Embassy. Nagpahayag din ng suporta ang mambabatas sa panukalang suriin ang naturang kasunduan. Well, definitely, maraming Pilipino ang sumasama ang loob at naiinis sa sitwasyon nito. Ang kumepek naman doon, yung pagiging welcome siguro ng mga sundalo Amerikano dito sa Pilipinas sa pati ng mga mamamayan natin. I think the government should also consider reviewing the DFA and EDCA with a view to resolving this sticky issue on jurisdiction and custody. Maaalala naman na nag-umpisa na ang pagsusuri sa naturang kasunduan 2 linggo matapos ang pagkamatay ni Laude noong 11 ng Oktubre. Ngunit sinabi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na ito'y nagkataon lamang at hindi bungsod ng pagkamatay ni Laude. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.